So ito yung abono. Ayun. Hello, good morning mga ka-agri, mga ka-farmer. For today's video, mag-apply tayo ng unang abono sa ating tanim na pechay. Hindi na pala natin napakita sa pagtatanim ng pechay mga ka-agri, mga ka-farmers, dahil medyo late na tayo at nagmamadali kaming itanim yung punlang pechay dahil 2 weeks old na po siya mga ka-agri, mga ka-farmers. So ang ginawa namin is nag-urgent kami sa pagtatanim, and then hindi na kami nag-direct seeding mga ka-agri dahil yun nga is kulang tayo sa supply ng tubig nung nakaraang linggo. So ang kailangan namin is mag-install sana kami ng drip irrigation, kaso lang yung binili namin na drip tape is kulang siya ng drip connection sa hose. Yung connector ng hose is hindi pala siya kasali sa pag-purchase namin sa aming drip tape mga ka-agri. So ang gagawin natin today is maglalagay tayo ng konting urea mga ka-agri. Hindi tayo konting urea lang, not too much, kasi pag too much kasi or sobrahan sa paglagay ng urea mga ka-agri is ang resulta mga ka-agri is maganda rin siya, pero mas ma-attract kasi yung mga insekto mga ka-agri kapag mas marami ang paglagay ng urea. So antabayanan nyo lang mga ka-agri dahil sa next 2 beses lang tayo mag-aabono dahil yung lupa naman dito mga ka-agri, mga ka-farmers is fertile. Crop rotation kasi yung ginagawa ko. So nung una is pechay, then leguminous like string beans or balatong mga ka-agri. Yun yung ko dito sa area na to mga ka-agri. So ngayon is babalik tayo sa pechay, and then mag-intercropping na naman tayo dito. Sa next is yung magtatanim din tayo ng okra mga ka-agri, mga ka-farmers, and then melon. So na-inspired kasi ako sa Pinoy farmer sa Italy. Siya intercropping kasi intercropping yung ginawa niyang pamamaraan. So parang maganda to, applicable to sa amin. So ang inaano ko lang talaga is yung drip irrigation mga ka-agri. So ito na yung bagong transplant natin mga ka-agri. Nasa I think mga 65 meters ang haba by plot mga ka-agri. So hanggang dun sa may bahay na yon. So diniretso na lang namin, hindi na namin pinutol-putol yung paggawa ng plot mga ka-agri dahil mag-i-install kasi kami ng drip tape dito mga ka-agri. Yun yung plano talaga namin, kaso na-delay kasi wala tayong drip connection. So okay lang mga ka-agri, kasagsagan pa naman ng tag-ulan dito sa amin. So ang okay naman siya na mga mga 2 days o 3 days old mga ka-agri nyo. Ito yung bagong tanim din. 2 plat na to, bagong tanim, pero parang buhay na rin siya. Itong 3 na to is sabay to sila mga ka-agri, pero medyo nga merong maliliit, merong malalaki. Pero okay lang yung mga ka-agri. Kahit pa kunti-kunti tayo is okay naman siya. So ang gagawin natin dito ngayon is mag-aabono tayo. So ito na pala rin yung mga tanim natin na talong mga ka-agri, yung pinakita ko sa inyo sa vlog is meron na siya, nagpa-flowering na siya mga ka-agri. So sa next episode na lang natin ito mga ka-agri papakita sa inyo. I-explain ko din sa inyo kung bakit ginawa nating pamamaraan, bakit malulusog yung ating mga talong. So dito mga ka-agri, nagka-problema tayo dahil hindi natin nalagyan siya ng kanal. So mamaya-maya lalagyan na to natin ng kanal mga ka-agri, mga ka-farmers. Ayun, para dire-diretso na yung tubig, hindi na siya mag-stagnant yung tubig dito. So okay pa rin mga ka-agri. So kahit hindi pa siya naabunuhan natin mga ka-agri, is maganda na yung resulta ng tanim. Ayun. So yun yung mga punla natin mga ka-agri. Punla natin nung nakaraan. So okay siya. Hindi na kami nag-direct seeding. Yun nga yung kakulangan talaga sa irrigation system. So yun talaga yung i-resolve natin para tuloy-tuloy yung pagtatanim, dahil intercropping naman yung gagawin nating method. Dahil na inspired tayo sa Pinoy farmer sa Italy.
So ito mga ka-agri yung gagamitin natin na bumili ako ng 5 kilo. So sa isang nito, sa lahat na to 5 kilo lang ibibigay natin. Dahil hindi nga tayo talagang gumagamit ng konti-konti lang yung ginagamit natin na urea. So ito pala yung si Tatay Bilya, ito yung kasamahan ko natin mga ka-agri. Siya rin yung nag-aabono sa old stock natin na talong. So kanya-kanya kami ng trabaho dito. Mga ka-agri, mga ka-farmers, ito pala yung resulta sa pag-araro natin sa ating mini tiller. So napakabuhaghag. So madali lang siyang i-plot, madali lang siyang gawang linya mga ka-agri. So dito banda is hindi natin siya na paararo dahil umulan. So mga next days na siguro tayo araruhin natin. Ipapakita ko sa inyo mga ka-agri. So ito yung abono. Binili ko lang 5 kilo lang to mga ka-agri, binili ko. Ayun. Urea. Ayun. Ito yung abonong Ito yung iabono natin dito mga ka-agri, pero petex lang mga ka-agri. Petex lang yung gagawin natin pag-aabono dahil kunti lang yung gagamitin natin na urea dahil yung urea is nakaka-attract kasi ng mga insekto. So siguro 14-14 complete fertilizer. Next week is maglalagay na tayo ng complete fertilizer hanggang harvest na yung mga ka-agri.